Kala ng marami, pag nasa Canada ka na, solved na yung financial problems mo. Pero ngayong 2026, mas maraming Canadians ang umalis ng bansa compared sa mga nakaraan. So ngayon, habang tumataas yung cost of living, dumarami rin yung nagtatanong kung kaya pa bang mabuo ang magandang buhay na matagal nang pinangako ng Canada. Ang hirap na ngayon, no? I don't think so na affordable ngayon. Noon, bili ka ng bahay, 250, 250. Ngayon, milyon, 1.8, 1.3. Paano maka-afford? My God, gee, lahat binabayaran. Property tax, magkano? 15,000 a year. Saan, paano yun? Kaya nga, isda na lang. So past few years, halos lahat ng mga monthly gastusin tumaas na. Housing, pagkain, utilities, insurance, transportation, tsaka iba pang mga basic expenses. And para sa mga maraming families, hindi naman lumiliit din yung needs nila. Ang nabawasan, yung natitirang pera pagkatapos mong bayaran lahat. At kapag buwan-buwan ka naghahabol ng budget, unti-unti kang nakaka-adapt. Pero mo nagtitinda ako noon, ha? Magkano? 3.99, may combo na, 4.99. Ano ngayon? Sus Maria Jose, ang tilapia, 12. At tapos, sa kadalawang turon, mangha ka na lang. Uy, 18 na. Kaya yung iba, pinapauwi na lang mga anak nila, pinapadalhan na lang. Kasi ang apartment ngayon, magkano? Noon is 500, 2 bedroom. Ngayon, magkano? 1.4, 1.7. Paano? Kung single ka, ay naku, sa isang kwarto ko na lang maliit, may anak ka pa. Isang federal survey ang nagsasabing mas maraming Canadians ngayon ang bumibili ng mas konting karne dahil sa mataas na presyo ng pagkain. Marami rin yung mga lumilipat sa mas murang pagkain, naghihintay ng sale o bumibili na lang ng kaya ng budget nila. May ilan din nagsasabi minsan nilalaktawan nila ang pagkain para lang magkasya ang grocery hanggang sa susunod na sweldo. Ang affordability crisis hindi nanggagaling sa isang bill lang. Nanggagaling to sa sabay-sabay na pagtaas ng halos lahat ng pangunahing gastusin. Halimbawa, ang average rent para sa isang one-bedroom apartment sa Canada ay nasa humigit kumulang 1,450 kada buwan noong 2019. Ngayon, nasa 1,850 na hanggang mahigit sa 2,000. Depende kung anong city ka. Sa Toronto at Vancouver, mas mataas pa. Sa grocery naman, ayon sa Statistics Canada, ang presyo ng pagkain mula sa grocery stores ay tumaas ng humigit kumulang 30% kumpara noong 2019. Kung ang grocery mo noon ay nagkakahalaga na 200, ngayon pwede na itong umabot sa halos 260 para sa halos parehong laman ng cart. Kung may sasakyan ka, dagdag gastos din. Ang presyo ng bagong sasakyan ay tumaas ng humigit kumulang 20 to 25% mula bago ang pandemic. Mas mahal na rin ang maintenance at repairs dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pyesa at labor. Pagdating sa auto insurance, maraming drivers sa Ontario ang nakakita ng premium increases. So average umabot to sa 15 hanggang 25% na pagtaas sa nakalipas na 5 taon. Depende sa driver, sasakyan at lugar. Kapag pinagsama-sama mo ang renta, grocery, insurance at transportation, hindi ka magtataka na maraming pamilya ang pakiramdam ay mas malayo ang nararating ng sweldo noon kaysa ngayon. May isa pang epekto na hindi kaagad nakikita sa grocery receipts. Mas maraming young professionals ngayon yung dinidelay yung pagbili nila ng bahay. Yung iba, dinidelay nila yung pagpapakasal or yung pagkakaroon ng anak. May mga bumabalik din sa mga bahay ng mga magulang nila. And may mga kumukuha rin ng mga second and third job. Hindi lang para yumaman, pero para ma-afford lang yung mga monthly bills nila.
Habang tumataas ang gastos, may isa pang trend na napapansin. Mas maraming Canadians ang pinipiling umalis ng bansa. Ayon sa mga bagong news, nasa record levels ang bilang ng mga Canadian citizen at permanent residents na lumilipat sa ibang bansa. Ang ilan ay naghahanap ng murang cost of living. Yung iba naman, naniniwalang mas mataas ang purchasing power nila sa ibang lugar. Hindi ibig sabihin nito ayaw nila sa Canada. Para sa marami, isa lang tong practical na decision. May mga lumilipat sa US dahil sa mas mataas ang sahod ng ilang industries. Yung iba naman, pumupunta sa Portugal, Mexico o Southeast Asia kung saan mas mababa ang gastusin sa araw-araw. Kapag mas madaling mabuhay sa ibang bansa kaysa sa bansang tinitirhan mo, natural na tanungin mo kung bakit. Pero importanteng balansehin ang usapan. Marami pa ring dahilan kung bakit gusto magstay ng tao sa Canada. Kilala pa rin tayo sa safety, sa healthcare, education, and mga opportunities na hindi madaling makita sa ibang parte ng mundo. Marami pa ring families na nakapagtayo ng magandang buhay dito, and marami pa ring bagong dating ang umaasang sila ang susunod. Siguro ang tanong ngayon, hindi na kung may opportunity pa ba sa Canada. Ang tanong is kung sapat pa ba ang kinikita ng ordinaryong tao para mabuhay ng may dignity, makapag-ipon, and makapagplano ng kinabukasan. Five years ago, mas mura noon. Lalo na ngayon, tatlong dumating ka, dalawang bata, isang ina. Napakamahal. Sus, ang grocery, oh my goodness. Unbelievable. The gas. Ang may binago ko sa lifestyle ko, lalo sa pagkain. Naging selective ako. Tsaka hindi basta-basta bumibili ng marami. Paunti-unti. Para sapat yung pension. Pensionado lang kasi ako. Dati, gusto kong magkaroon ng Lexus o kaya yung Tesla. Ngayon, nagkitis na lang ako sa Honda Civic dahil mahal eh. Hindi sapat ang pension, no. No, I mean the rent alone. I'm renting almost $2,000 a month. Magkano ng pension? Magkano lang binabayaran ko sa apartment? 2 bedrooms, 1,100 lang. O, 2 bedrooms, 1,250 kasama na 2 parkingan, may garage. Ngayon, nasa bahay na ako, nagmo-mortgage na ako ng ng 3,200, may utility. Mahal talaga nga, mahal ngayon. Kinailangan ko na magtrabaho ulit, lalo na hilot ang ginagawa ko, kaya medyo nakakatulong. Hindi na ako nagbababae ngayon. Dati nagbababae, ngayon naglalalaki na ako. Doble gastos Oo. yan. Kasi ayaw ko na ng ngayon, nagsawa na ako sa babae. Lalaki naman ang gusto ko. Alam natin kung gaano kalaking sakripisyo ang ginawa ng marami para makarating lang dito. Kaya natural lang na gusto nating makita ang Canada na patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa susunod na generation. Ang affordability ay hindi lang issue ng economist o politician. Issue to ng bawat pamilya na nagbabudget araw-araw. Pero kung may isang bagay na paulit-ulit nang napatunayan ng mga Filipino-Canadians, lalo na ng mga immigrant, ito ay ang kakayahan nating mag-adjust, magsimula ulit at humanap ng paraan kahit mahirap ang sitwasyon. Hindi ibig sabihin na mawawala na ang Canadian Dream. Baka nagbabago lang ang paraan kung paano natin ito maabot. Maraming pamilya ang nagsimula dito na halos walang dala pero unti-unting nakapagpatayo ng bahay, negosyo at magandang kinabukasan. Ngayon, ibang hamon ang kinakaharap natin. Pero ganun pa rin ang karakter ng mga taong nandito. Sana ang usapan tungkol sa affordability ay hindi lang tungkol sa reklamo, kundi tungkol sa paghahanap ng mga solusyon. Dahil sa huli, ang lakas ng Canada ay hindi lang nasa ekonomiya nito. Nasa mga taong araw-araw na pinipiling magsumikap, magtulungan, at patuloy na bumuo ng mas magandang buhay para sa susunod na generation.